Panginoon, maraming salamat po sa umaga po na ito na pinagkaloob niyo po sa amin ng buhay at kalakasan. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon. Amen. Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Joseca, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. At bago po tayo magsiupo, ay pakilinis muna ng mga kalat at pakihanay ng ayos ang ating mga silya. Maraming salamat at maaari na po kayong magsiupo. Magandang umaga mga bata! Sekretarya ng klase, may lumiban ba sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ngunit bago po tayo magsimula, ay nais ko munang ipaalaala sa inyo ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa loob ng klase. Una, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangalawa, itaas ang kamay kung may katanungan o gustong sumagot sa guro. Pangatlo, igalang ang suwestyon ng bawat isa. At panghuli ay iwasan ang pag-iingay kung hindi kinakailangan mahusay. Mga bata, handa na ba kayong matuto sa bago nating aralin? Mahusay, kung ganon, atin na itong sisimulan. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. At ito ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang mga taong itinuturing mong kapwa. Pangalawa, nasusuri ang mga impluwensya ng kapwa sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Pangatlo, nahihinuna na ang mga tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Ang bertod ng katarungan o justice at pagmamahal o charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. At panghuli, na isasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan sa mga nabanggit na aspeto. Ang tao ay may kanya-kanyang preferensya, nais o gusto sa kanyang sarili. Ang ibang tao ay ninanais na mapag-isa, habang ang iba naman ay gusto na laging kasama ang iba. Ano nga ba ang mainam sa dalawa? Suriin ang sarili. Siyasatin kung ano ang uri ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Tama ba ang paraan ng iyong napili? Upang masuri ang iyong sarili, tayo ay dadako na sa ating paunang gawain. Panuto, lagyan ng check kung ang isinasaad ay naglalarawan ng nararapat na pakikisalamuha sa kapwa. Lagyan naman ng X kung hindi ito nararapat. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagsasagot ng ating unang gawain. Una, buong tapat kong sinasabi ang aking nararamdaman sa aking kapwa upang ako ay kanyang maunawaan. Pangalawa, kung may magkagalit sa grupo na aking kinabibilangan, hinahayaan ko lang sila at inihintay kung kailan sila magkakaayos. Ikatlo, nakikilahok ako sa samahan ng mga kabataan sa aming lugar. Kaapat, hindi ako nagsasabi ng negatibo sa aking kapwa. At ikalima, nakangiti pa rin nakikipag-usap si Hob kahit makulit at paulit-ulit na siyang sumasagot sa katanungan. Meron na lamang kami natitirang 1 minuto para tapusin ang ating unang gawain. Okay class, tapos na ang ating unang gawain. Ngayon ay atin na itong sasagutan isa-isa. Para sa unang bilang, buong tapat kong sinasabi ang aking nararamdaman sa aking kapwa upang ako ay kanyang maunawaan. Ito ay check. Mahusay. Pangalawa, kung may magkakagalit sa grupo na aking kinabibilangan, hinahayaan ko lang sila at hinihintay kung kailan sila magkakaayos. Ano ang sagot? X. Tama. Dahil hindi ito mabuting gawain ng isang
bata o isang mag-aaral. Pangatlo, nakikilahok ako sa samahan ng mga kabataan sa aming lugar. Ang sagot ay check. Tama. Sapagkat bilang isang kabataan, kailangan mong makilahok sa mga samahan sa inyong lugar upang mapaunlad ang iyong kakayahan at talento. At panghuli, nakangiti pa rin nakikipag-usap si Job kahit na makulit at paulit-ulit na siyang sumasagot sa mga katanungan. Ang sagot ay check. Tama. Pagkatapos sagutan ng gawain, sagutin ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa inyong kwaderno. Una, narinig mo na ba ang kasabihang walang taong nabubuhay para sa sarili lamang? Pangalawa, ano ang pagkaunawa mo dito? At pangatlo, ang napili mo bang lagyan ng check sa gawain sa itaas ay naaayon sa diwa ng nabanggit na kasabihan? Okay class, nasagutan niyo na ba ang mga katanungan? Okay, at atin na ito ngayong isa-isahin. Para sa unang tanong, narinig mo na ba ang kasabihang walang taong nabubuhay para sa sarili lamang? Yes, Marvin? Mahusay, Marvin, sapagkat hindi tayo dito sumulpot sa mundo na para sa sarili lang natin, okay? Kasi kailangan natin ng ating kapwa at lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Para sa pangalawa, ano ang pagkakaunawa mo dito? Yes, Elsa? Mahusay, Elsa. Para naman sa pangatlo, ang napili mo bang lagyan ng check sa gawain sa itaas ay naaayon sa diwa ng nabanggit na kasabihan? Okay, mahusay. Class, lagi nating tatandaan na ang bawat tao ay nilalang na relational at sosyal. Kailangan mo ang iba upang ikaw ay mabuhay sa mundong ibabaw. So sabi ko nga kanina, hindi ka lang dito sumulpot na parang kabuti sa mundo, okay? So kailangan mo ng iyong kapwa upang ikaw ay makapamuhay ng ayos sa mundo. At sino nga ba ang sinasabi nating iba na kailangan natin? Tama, ito ay ang ating kapwa. Ngayon naman ay ating bigyan kahulugan ang salitang kapwa. At ayon kay Agapay 1991, ang kapwa ay taong liban o labas sa iyong sarili. Ito ay maaaring iyong magulang, kamag-anak, kaibigan, kaklase, at pati na rin ang iyong kaaway. Ang kapwa ay ang mga taong nasa iyong paligid na maaaring makatulong sa pagbuo ng iyong pagkatao. Ang tao ay sadyang nilikha upang makipag-ugnayan sa kanyang kapwa. At hindi lang ikaw ang nangangailangan sa iyong kapwa, kundi pati na rin sila ay nangangailangan din sa iyo. Tama. At meron nga tayong tinatawag na golden rule. At ito nga ay, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ng iyong kapwa ay dapat gantihan mo ito ng kabutihan. Ngunit, lagi nating tatandaan na huwag tayong mag-expect ng exchange or kapalit sa ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Hindi ibig sabihin na may ginawa na kabutihan ng iyong kapwa sa iyo ay kailangan na mag-expect ka na meron itong kapalit. Hayaan mo na ang Diyos ang bumalik nito sa iyo. At makakatulong din sa pakikipagkapwa ang nakasaad sa banal na kasulatan. At ito ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang pangalawang utos naman ay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At meron din tayong tinatawag na bertud o pagmamahal at katarungan o justice na dapat nating isaalang-alang sa paglilingkod sa ating kapwa at gagawin natin ito ng buong pagmamahal at walang
inaasahang kapalit. At ano naman ang kahalagahan ng dialogo sa ating pakikipagkapwa? Napakahalaga na maayos ang pakikipag-usap sa pakikipagkapwa. Sa pamamagitan nito, maipababatid mo ang iyong saloobin. Kung ikaw ay nauunawaan ng iba, mas magiging madali ang pag-uunawaan sa isa't isa. At sabi nga, ang lahat ng bagay ay nadadaan sa magandang pag-uusap. Halimbawa na lamang kapag ikaw ay may hinanakit sa iyong kapwa, ibig sabihin, kailangan ito ng magandang pag-uusap para mas maunawaan ninyo ang isa't isa kung ano yung mga hinanakit, mga hinanaing o saloobin na kailangan ninyong pag-usapan at para ito ay masolusyonan. Ano naman ang kahalagahan ng pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan? Hindi mahirap ang pagkakaisa at pagtutulungan kung maipadarama mo ang malasakit sa iyong kapwa. May mga pagkakataon na hindi nagkakaunawaan ang mga tao dahil sa iba't ibang kadahilanan. So, meron tayong mga problema na minsan hindi natin alam kung ano ang dahilan. So, kailangan natin ng magandang komunikasyon at pagkakaisa. Ngunit sa tamang paghahatid ng saloobin sa tamang paraan, sa tamang tao, sa tamang oras at sa tamang panahon, lahat ay maisa sa ayos. So, kailangan natin ng perfect timing sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na kapag galit ng isang tao ay agad-agad magagalit ka din sa kanya. Kailangan bigyan mo siya muna ng kunting panahon para makapag-nilay-nilay, makapag-isip ng mga dapat gawin. Okay? Hindi agad-agad na sasabihin mo din siya ng masasama. At ano naman ang kahalagahan ng pagbuo at pagsali sa mga samahan sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa? Bawat isa ay nararapat lamang na makilahok sa mga samahan o organisasyon sa lipunan. Ang pagsali sa mga ito ay makakatulong sa iyo upang umudlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito rin ay naglalayon na makatulong at magiging bahagi ng buhay ng ibang tao. So it is very important for us na makisali sa mga iba't ibang programa, organisasyon sa ating lipunan upang ito ay mapaunlad natin ang ating sariling kakayahan, talento, at makatulong din tayo sa ibang tao, sa ating kapwa at sa lipunan. At bilang isang tao, kung magagampanan mo ang iyong mga tungkulin bilang relasyonal at sosyal na nilalang, ikaw ay inaasahan na maaaring katuwang at kabahagi ng pamilya at lipunan upang makamit ang layunin nito patungo sa kabutihang panlahat. So, meron ngang layunin ng ating lipunan at ito ay ang kabutihan para sa lahat at hindi para sa nakararami. Pangalawa, kasama sa pagtataguyod ng mga gawaing makapagpapaunlad sa pangkabuhayan, produksyon at pangkonsumo. At pangatlo, kaisa sa pakikibahagi sa layunin ng pag-unlad ng lipunan at kaagapay sa pagtataguyod ng bahaging politikal at lipunan. At matapos ninyong maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng pakikipagkapwa, tiyak ako na matutukoy mo na kung sino ang iyong kapwa. Masusuri mo na rin ang mga gawaing nararapat sa mabuting pakikitungo. At ngayon naman, tayo ay dadako na sa ating pangalawang gawain. At para naman sa ating pangalawang gawain, tukuyin kung sino ang iyong kapwa sa bawat pangungusap. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, sila ang tumutulong upang mapagaling ang may karamdaman. Pangalawa, sila ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Pangatlo, sila ang mga binibilhan mo na kailangan sa bahay. Pang-apat, sila ang kaagapay mo sa tagumpay man o kabiguan. At panglima, siya ang nagiging instrumento ng Diyos
upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot nito. Okay class, tapos na ang 5 minuto para sa ating pangalawang gawain. Ngayon ay atin na itong sasagutan. Para sa unang bilang, sila ang tumutulong upang mapagaling ang may karamdaman. Sino ang tinutukoy dito? Yes, Arnold. Tama, ito ay tinatawag na doktor. Pangalawa naman, sila ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga mag-aaral katulad ninyo. Yes, Joy? Mahusay, ito ay ang guro. Pangatlo, sila ang mga binibilhan mo ng kailangan sa bahay. Yes, Claire. Mahusay, ito ay ang ating pamilya. Pang-apat, sila ang kaagapay mo sa tagumpay man o kabiguan. Yes, Ninyo? Ito ay ang ating kaibigan, mahusay. At pang-lima, siya ang nagiging instrumento ng Diyos upang ikaw ay maisilang sa mundong ibabaw. Yes, Claire? Mahusay, ito ay ang ating nanay. Mahusay mga bata, at dahil diyan, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Gamit ang iyong pagkaunawa, mas matutukoy mo na ang uri ng iyong pakikisalamuha sa iyong kapwa. Masusuri mo na rin ang impluwensya nila sa iyo sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. At dahil diyan, tayo ay dadako na sa ating ikatlong gawain. Panuto, tukuyin kung sino-sino ang mga tao na lagi mong nakakasama. Anong mabubuting bagay ang nagagawa mo para sa kanila? Isulat din ang mga bagay na nagagawa ng nila para sa iyo. Gumawa ng parehong talahanayan sa inyong sagutang papel. At para naman sa ating ika-4 na gawain, isipin ang mga taong naka-impluwensya sa iyo. Isulat kung anong aspeto ng buhay mo ang tulungan at kung ano ang mabuting naidulot nito sa iyo. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Mga bata, nagawa niyo ba ng ayos ang ating pang-4 na gawain? Mahusay! Ngayon naman, tayo ay tutungo na sa ating ika-5 gawain. Panuto, pag-aralan ang sitwasyon sa ibaba. Tukuyin kung naipakita ang mabuting pakikipagkapwa at pakikipagkatuwiran. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Sitwasyon: nakita mo na kinuha ng ate mo ang pera sa pitaka ng iyong tatay. Nang magising ang iyong ama para bumili ng inyong pagkain, ay napansin niya na kulang na ang pera niya. Pinagalitan ng tatay mo ang iyong kuya sa pag-aakalang ito ang kumuha. Nakiusap sa iyo ang ate mo na huwag magsalita. Pareho mong mahal ang iyong ate at kuya. Ngunit nais mo rin na umiral ang katarungan sa inyong tahanan. Ano ang iyong gagawin? Isulat ang iyong tugon at dahilan. At para naman sa ating panghuling gawain, umili ng isa sa mga aspeto sa ibaba na gagawin ang isang proyekto o gawain na makakatulong sa pag-unlad ng kabataan. Gawin ito sa tulong ng inyong pamilya sa bahay. Mahalagang masunod ang mga panuntunan patungkol sa community quarantine sa pagsasagawa nito. Isulat ang plano sa inyong malinis na papel. Idokumento ang inyong proseso mula sa simula hanggang sa matapos. Gumawa ng portfolio o album tungkol dito. At ito ang mga aspeto na inyong pagpipilian. Una, intelektual. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pangkabuhayan. At pang-4 ay politikal. At para sa huling gawain, isulat sa inyong portfolio at kumplituhin ang mga pangungusap sa ibaba. At tapos na ang ating talakayan sa araw na ito. Sana kayo ay maraming natutunan at
at mga napulot na aral na inyong magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Lagi nating ikintal sa ating mga puso't isipan na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay siya na rin ginagawa mo sa puong may kapal. Muli, ako si Binibining Joseca, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Hanggang sa susunod nating pagkikita, magandang araw!